9:19. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Oh, we thank you, Lord Jesus, for this morning that releasing us. Amen. Releasing me for today. Thank you, Lord. This is our day today, Saturday, June 1, 2024. This is our morning revival on YouTube. Amen. Praise the Lord for our morning revival on YouTube. So we are here in week 10, day 6. Amen. Praise the Lord. So hallelujah. Our first day of June is Saturday. This is the Lord. This is the Lord. Our morning. First day, our Lord. First week, our Lord. First month, our Lord. Also, first year is our Lord. So, praise the Lord. Every morning is our Lord. Amen. Hallelujah. Thank you for morning nourishment for this morning. From Exodus, book of Exodus, chapter 31, verse 3. And I, Jehovah, have filled him, Bezalel, with the Spirit of God, with wisdom and with understanding and with knowledge and with all kinds of workmanship. Amen. Also in Colossians chapter 4 verse 2. Persevere in prayer, watching and eat with thanksgiving. Amen. So we need to have a read of these verses. And I, Jehovah, have filled him, Bezalel, with the Spirit of God. And I, Jehovah, have filled him, Bezalel, with the Spirit of God. And I, Jehovah, have filled him, Bezalel, with the Spirit of God, with wisdom and with understanding and with knowledge and with all kinds of workmanship. Amen. With wisdom and with understanding and with knowledge and with all kinds of workmanship. Amen. So with wisdom and with understanding and with knowledge and with all kinds of workmanship. Praise you, Lord, because you are Jehovah, the Jesus, the Savior, have filled him, Bezalel, with the Spirit of God, with wisdom and with understanding and with knowledge and with all kinds of workmanship. Amen. We praise you, Lord. Colossians 4:2. Persevere in prayer, watching and eat with thanksgiving. Persevere in prayer, watching and eat with thanksgiving. Persevere in prayer, watching and eat with thanksgiving. We thank you, Lord Jesus. Grant me a spirit of wisdom and spirit of understanding and spirit of eternal life, that we have persevered in prayer and also watching and eat with thanksgiving on you. We praise you, Lord. The record in Exodus stresses strongly the infilling of the Spirit of God. Amen. So the tabernacle was designed by God Himself, yet the tabernacle was not built by Him directly. It was built by His people who were filled with Him, that is, with His Spirit. The Spirit of God is God Himself. The Spirit of God is God reaching us. Amen. When He reaches us, the very reaching God is the Spirit. Praise you, Lord. You are the Lord's Spirit into our human spirit. Amen. Today's reading. God cannot build His dwelling place by Himself. He can do it only through willing and empty vessels. Whether the church is living in fresh and enriched depends on this one thing, that we are being filled continuously with the triune God. For this, dear brothers, we need first the willingness and second, the emptiness. Amen. The emptiness.
willingness and emptiness. So, brothers and sisters, we are willing, oh, and also we are empty. The third thing that we need is to constant prayer. Amen. We must pray. We need to empty ourselves knowing that whatever we can do is not counted. It is not only rejected but even condemned by God. Yeah, amen. If in if it is in ourselves, we are condemned by God. We have to realize this. Then we will see our need of God and will pray constantly and instantly. Oh Lord Jesus. Always prayer. Amen. Elders in the church are not a special class. They do not have a special rank. Elders are just normal believers. They simply set a pattern for the rest of the believers to follow. Amen. Oh Lord Jesus, they are not special, brother. They are also a pattern for the rest of the believers to follow. Amen. Thus, when the Bible tells us that all believers should pray unceasingly, and 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, unceasingly pray. The elders should set an example. Amen. All that the New Testament charges the believers to do, the elders should do. Since you are taking the lead, you should carry out all that is commanded by God. All believers may not be able to do this, but you should. Amen. Oh, elders, remember this. Amen. Remember this word of our Lord Jesus. You should. Amen. If you are short of willingness, short of emptiness, short of prayer, I cannot help you, nor can you be of help to others. We should pray, Lord, by your mercy I am willing, in your grace I am empty. Amen. It is all in the Lord's mercy and grace for us. I am open to you with utter emptiness. Amen. I do not want to hold on to anything of my past experiences. Amen. So excuse me. I want to be fresh. Amen. All the time, unceasingly pray to be filled with Him. Amen. Praise the Lord. Then you will experience wisdom, understanding, and knowledge coming to you like a tide. You will be under the flooding of divine wisdom, divine understanding, and divine knowledge. You will know how to contact the saints with a divine nature, how to supply them with grace, how to build them up with the redemption of Christ, and with God's judgment. You will also have an inner ability to build up the saints and transformation and in the church life, not just to build them in character, but to build them up as a dwelling place for God. Hallelujah. Amen. So we need to build up others, or each one of us. We need to build us up. Amen. For dwelling of God. For our God's dwelling place. The crucial lack is this continuous prayer on the part of all the elders, whatever the locality. You are short of prayer, so you are short of the Spirit. Oh, Panginoong Jesus. Oh, Panginoong Jesus. It is when you are fully condemned in your prayer that you receive wisdom and the real understanding of the Lord concerning the situation, concerning people, and concerning the church. Amen. So, the Christian life is a life of prayer. Diba? This is our life. The Christian life is a life of prayer. Amen. Concerning persevering in prayer, I wish to say
that we need to be willing to make a deal with the Lord, even to make a vow to Him, that we will be a praying people. If all the saints and all the churches make such a deal with the Lord, the recovery will be greatly enriched and uplifted. Oh Lord, amen, hallelujah. Furthermore, the saints will enjoy the Lord, His presence, and His instant and constant anointing. All day long, they will enjoy the smile of the Lord's face. Hallelujah. As we persevere in prayer, the living person of Christ becomes our experience and enjoyment. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord, for your presence. Your smile is our experience and enjoyment. So we need to come to our mother tongue. So our mother tongue for today is ikasampung linggo, Sabado. Pang-umagang pagpapakain. Amen. So pang-umagang pagpapakain. So sa Exodus 31, 3, pagkatapos sa Kolosas 4:2. Exodus 31:3 at pinuspos ko Jehovah siya Bezalel ng Espiritu ng Diyos, ng karunungan at pag-unawa at kaalaman at sa lahat ng uri na gawain. Purihin ng Panginoon. Ang katalinuhan pala ng isang tao ay mula pa rin sa Panginoong Hesus. So, pag nilalagyan niya tayo ng talino, kaya nakagagawa tayo ng mga bagay na mga kamangha-mangha. Halimbawa, yung tagagawa ng kotse, kung paano nila na i-component ang mga bagay na yaon. So, nagisyang isang dakilang gamitin o useful in human society, di ba? Nagagamit siya ng mga tao. So, ganun ang Panginoon natin. Pinupuspos niya ang isang tao ng Espiritu ng Diyos, ng karunungan at pag-unawa at kaalaman at sa lahat ng uri na gawain. Amen. Ganyan ang ginawa niya kay Bezalel. So, sa Kolosas 4:2, magsitiyaga kayo sa pananalangin na nagbabantay ng may pasasalamat. Amen. So, kailangan natin talagang laging manalangin, mapagtiyaga tayong manalangin at nagbabantay tayo ng may pasasalamat sa ating Panginoon. Binabantayan natin kung kailan ang Panginoon ay darating. Binabantayan natin ang kanyang sign or ang kanyang revelation para sa atin upang sa ganun tayo ay makaalam ng kanyang layunin. Lalo na ang kanyang pagbabalik, dapat alam natin. Purihin ang Panginoong Hesus. Amen. So, ang tala sa Exodo ay malakas na nagbibigay diin sa pagpupuno ng Espiritu ng Diyos. Ang tabernakulo ay disenyo ng Diyos mismo. Gayunman, ang tabernakulo ay hindi niya direktang itinayo. Itinatayo ito ng kanyang bayan na napuspos niya, yaon ay ng kanyang espiritu. O, kita nyo yan. So, kaya yung mga tao na pinupuspusan ng Espiritu ng Diyos, nakagagawa ng gawain ng Diyos. Amen. Nakapagsasalita ng salita ng Diyos. Nakapamumuhay sa pamumuhay ng Diyos. Diba? Ang Espiritu ng Diyos ay ang Diyos mismo. Ang Espiritu ng Diyos ay ang Diyos na umaabot sa atin. Kapag inaabot niya tayo, ang mismong umaabot na Diyos ay ang Espiritu. Purihin ang Panginoon. Magagawa niya ito sa pamamagitan ng Espiritu. Dahil kung hindi siya Espiritu, hindi siya makakapasok sa atin. At hindi niya tayo maaabot. Amen. That's why, praise the Lord. Dahil siya ay naging Espiritu, nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. Amen.
So, babasahin ngayon. Hindi maitayo ng Diyos ang kanyang pinaninirahang lugar sa pamamagitan ng kanyang sarili. Magagawa lamang niya ito sa pamamagitan ng mga laan at hungkag na sisidlan. Kung buhay at sariwa at napagyaman man ang eklesiya ay nakadipindi sa isang bagay na ito, na tayo ay patuloy na napupuspos ng tres onong Diyos. Para dito, mga minamahal na kapatid, kailangan natin una ang pagiging laan at ikalawa ang pagiging hungkag. So, dapat laan tayo at hungkag. So, ang ikatlong bagay ay na kailangan natin ay ang kagyat, palagi ang pananalangin. So, praise the Lord. Dapat tayong manalangin. Kailangan nating gawing hungkag ang ating sarili, nalalaman na anuman ang ating magagawa ay hindi kabilang, hindi lamang ito tinatanggihan, bagkus kinukondina pa nga ng Diyos. Amen. Dapat nating matanto ito. Sa gayon, makikita natin ang pangangailangan natin sa Diyos at mananalangin ng palagian at kagyat. Amen. Instant. So, kagyat or Jesus. Ang mga matanda sa eklesiya ay hindi isang espesyal na uri. Wala silang espesyal na ranggo. Ang mga matanda ay mga karaniwang mananampalataya lamang. Nagtatakda lamang sila ng isang tularan upang sundan ng natitirang mga mananampalataya. Kaya kapag sinasabi sa atin ng Biblia na lahat ng mananampalataya ay dapat manalangin ng walang patid, sa Tesalonika, Kapitulo 5, versikulo 17. Dapat magtakda ng halimbawa ang mga matanda. Lahat ng iniatas ng bagong tipan na gawin ng mga mananampalataya ay dapat gawin ng mga matanda. Okay. Yamang ikaw ay nangunguna, dapat mong isagawa ang lahat ng iniutos ng Diyos. Hindi man ito magawa ng lahat ng mananampalataya, subalit dapat mo itong gawin. O Panginoong Hesus. So, kawawang matanda. Kung hindi magawa ng mga mananampalataya, ikaw ang gagawa. O Panginoong Hesus. So, kaya kailangan nating laging, kahit yung mga mananampalataya na mga sumusunod, kailangan laging mananalangin. Kailangan laging laan na mahungkag ang kanilang mga sarili upang sa ganun masidlan sila at mapunuan ng Espiritu ng Diyos. Upang sa ganun, hindi lang yung matanda ang makakaintindi at makakaalam ng gawain, kundi tayong lahat. Purihin ang Panginoon. Dahil kung tayong lahat ay makagagawa nito, so ang Panginoon ay darating na. Tayo ay lumago na at gumulang na sa buhay at maipufruit natin si Kristo mismo. Kung kulang ka sa pagiging laan, kulang sa pagiging hungkag, kulang sa pananalangin, hindi kita matutulungan. Ni magiging tulong ka sa iba o hindi ka magiging tulong sa iba. Kasi kulang ka ng pananalangin, kulang ka ng pagiging laan, pagiging hungkag, o Panginoong Hesus. Lord Jesus, walang magagawa. Dapat tayong manalangin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong awa, ako ay laan. Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng iyong awa, ako ay laan. O Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng iyong awa, ako ay laan. Sa iyong biyaya, ako ay hungkag. Yes, sa iyong biyaya, ako ay hungkag. Ako ay bukas sa iyo na may ganap na kahungkagan. Amen. Ako ay bukas sa iyo na may ganap na kahungkagan. Hindi ko gustong panghawakan ang anumang bagay ng mga nakaraang karanasan ko. Gusto kong maging sariwa. Amen. Gusto kong maging sariwa sa lahat ng oras ng walang patid. Manalangin ka upang mapuspos niya.
Sa gayon, mararanasan mo ang karunungan, pag-uunawa or pag-unawa at kaalaman na dumarating sa iyo gaya ng isang agos. Amen. Ikaw ay mapapasailalim ng pagbaha ng dibinong karunungan, dibinong pag-unawa at dibinong kaalaman. Malalaman mo kung paano makikipag-ugnay sa mga banal sa pamamagitan ng dibinong kalikasan. Kung paano sila tustusan ng Kristo, kung paano sila itayo sa pamamagitan ng pagtutubos ni Kristo at ng paghahatol ng Diyos. Magkakaroon ka rin ng panloob na kakayahang itayo ang mga banal sa pagtatransforma at sa buhay ekleseya. Hindi lamang upang itayo sila sa pag-uugali, bagkos upang itayo sila bilang isang pinaninirahang lugar para sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang matinding kakulangan ay ang ganitong patuloy na pananalangin sa bahagi ng lahat ng matanda. Anuman ang lokalidad, kulang ka sa panalangin, kaya kulang ka sa Espiritu. Amen. O Panginoong Jesus, kailangan nating mapunuan ng Espiritu, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Huwag tayong pumayag na maging kulang tayo sa Espiritu. Kapag lubusan kang nakukundi na sa iyong pananalangin, saka mo natatanggap ang karunungan at ang tunay na pag-unawa ng Panginoon hinggil sa sitwasyon, hinggil sa mga tao at hinggil sa ekleseya. Ang buhay Kristiyano ay isang buhay ng panalangin. O Panginoong Jesus, salamat Panginoon, inilagay mo kami sa buhay Kristiyano, sa buhay panalangin. Amen. So, hinggil sa pagtitiyaga, hinggil sa pagtitiyaga sa pananalangin, nais kong sabihin na kailangan nating maging laang gumawa ng kasunduan sa Panginoon. Gumawa nga ng isang panata sa Kanya na tayo ay magiging mga mananalangin tao. Kung ang lahat ng banal sa lahat ng eklesiya ay gagawa ng gayong kasunduan sa Panginoon, lubhang mapagyayaman at mapatataas ang pagbabawi. Higit pa rito, matatamasa ng mga banal ang Panginoon, ang kanyang presensya at ang kanyang kagyat at palagiang pagpapahid. Sa buong maghapon, natatamasa nila ang ngiti sa mukha ng Panginoon. Habang nagtitiyaga tayo sa pananalangin, ang buhay na persona ni Kristo ay nagiging ating karanasan at katamasahan. O purihin ang Panginoong Jesus. Yan ang ating magiging karanasan at katamasahan. Matatamasa natin ang Panginoon sa palagi nating pananalangin. Personal na pananalangin. Kailangan nating laging may personal na pananalangin sa Panginoon at sa iyo. Amen. Ikaw at ang Panginoon. Yung walang hadlang mula sa iyo at mula sa Panginoon hanggang sa iyo. Yung walang hadlang. Dahil laging nakaugpong ang Espiritu niya sa kanyang trono sa ating espiritong pantao. Purihin ang Panginoong Jesus, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa kanyang pagsasalita ngayong umaga, ngayong pitsa 1 ng Hunyo, June 1, 2024, Saturday. Tomorrow is our Lord's Day, our love feast of the Lord, our birthday in the Lord. Remember, our birthday in the Lord. We need to exalt Him and praises Him and thanks Him. Also in our hymnal book. Amen. Kailangan natin siyang awitan upang sambitin natin ang ating Panginoong Hesus at pasalamatan ng ating Abba Father. Amen. Abba Father. O Pater, Pater. Amen. O Daddy, Daddy. O Tatay, Tatay. Amen. Our Tatay is the Lord Himself, Jehovah, Jesus the Savior.
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. This is our morning revival on YouTube. Hallelujah. Praise the Lord. Bye-bye.